Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, ating pong pag-aaralan ng John chapter 2 verses 13 to 17. Pero bago pong lahat, let us pray. Father in heaven, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na pag-aaralan muli namin ang inyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po ang inyong mensahe. Tulungan mo po kami na makita ang mga bagay sa aming buhay na kailangang linisin at itama. Naway mas mahalin ka namin at mamuhay para sa iyong kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang isa sa pinakamatinding eksena sa ministry ng Panginoong Kristo. Madalas nating isipin si Jesus bilang maamo, mapagmahal, mapagpatawad, which is totoo naman. Ngunit dito po sa passage na ito, makikita natin ang isang bahagi ng kanyang karakter na madalas nating nakakaligtaan. At ito po yung kanyang banal na galit. Laban sa kasalanan po ito at sa anumang sumisira sa tunay na pagsamba sa Diyos. Makikita natin na hindi lahat ng galit ay masama. May tinatawag na righteous anger o banal na galit. Galit laban sa kasamaan at kawalan ng paggalang sa Diyos. So bago natin himayin po ang bawat talata, mahalaga po na maintindihan muna natin kung ano po yung background nito pong pag-aaralan po natin. So tignan po natin yung background sa ang context. So ang Gospel of John po ay sinulat upang patunayan na si Jesus Christ po ang anak ng Diyos. Sa John chapter 2, katatapos lamang po ng unang himala ng Panginoong Kristo sa Kana, kung saan po ginawa niya ginawa niyang wine, yung water. So pagkatapos nito, umakyat siya sa Jerusalem para sa Passover. So ang tanong, ano po yung Passover? Ito po yung paggunita ng mga Hudyo sa pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Ehipto. So taon-taon, libo-libong mga tao mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta sa Jerusalem para po sila ay mag-worship. Ang sentro ng kanilang pagsamba ay doon po sa temple. So, para sa mga Hudyo, ang templo ang pinakabanal na lugar sa buong bansa dahil ito ang simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna po nila. Pero ito po, dumating si Jesus. Nakita niya ang isang bagay na hindi dapat nangyayari. Ang lugar na dapat puno ng panalangin at pagsamba ay naging parang palengke. So dito nagsimulang paglilinis ni Jesus Christ sa temple. Kung titingnan po natin sa verse 13, ang sabi po doon, the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. So sa Greek, ito po ay Pascha or Passover. Ito ang pinakamahalagang pista ng mga Hudyo at mapapansin natin na ang Panginoong Kristo ay pumunta sa Jerusalem dahil siya ay masunurin sa kautusan ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit siya po ay anak ng Diyos, hindi siya namuhay ng hiwalay sa pagsamba. Ipinapakita po ng Panginoon Kristo ang kahalagahan ng corporate worship. So, hindi sinabi po ni Jesus na hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan pumunta ng templo. Pagkos siya po mismo ay naroon. So, kung i-apply po natin ito sa ating mga personal lives, marami ngayon nagsasabing, pwede naman akong sumamba sa Diyos kahit saan. O, totoo naman. Diba? Pero hindi po ibig sabihin na dapat nating pabayaan ang fellowship, pabayaan ang church gathering, ang pagsamba kasama po ng mga kapatiran nating mananampalataya. Kung ang Panginoong Kristo po mismo ay nagbibigay ng halaga sa worship or pagsamba, paano pa kaya tayo? Diba? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Mahalaga pa ba sa akin ang paglapit sa Diyos? Excited pa ba akong sumamba? O naging routine na lang ito? So ngayon po, dumako tayo sa verse 14. Ang sabi po, in the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons and the money changers sitting there. So dito po nagsisimula ang problema. Bakit may mga nagbebenta ng hayop? Kailangan kasi ng mga taong sacrificial animals para sa kanilang handog. At bakit may money changers? Maraming pilgrims ang galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang currency ang daladala po nila. Sa unang tingin, mukhang normal lang ito. Pero ang problema ay ang pagbibenta mismo. Ang problema ay kung saan ito ginagawa at paano ito ginagawa. Karaniwan itong ginagawa sa Court of the Gentiles. Ito ang lugar kung saan maaaring lumapit sa Diyos ang mga hindi Hudyo.
Ngunit, ito po yung problema, ginawa nila itong marketplace. Sa halip na panalangin, puro negosyo ang maririnig. Sa halip na pagsamba, puro bentahan. So kung titingnan po natin at i-apply po natin sa personal life natin, may mga bagay ba sa buhay po natin na parang unti-unting pumapalit sa Diyos? Hindi man baka o kalapati ang binibenta natin, pero maaaring pera, pwedeng career, popularity, social media, ambition. Kapag ka ang puso po natin ay puno ng ibang bagay, nawawala ang tamang pagsamba. Minsan nasa church tayo, pero ang isipan natin ay nasa negosyo. Nasa worship tayo, pero ang puso natin ay nasa ibang mga bagay. Ngayon po, sa verse 15, ang sabi po, and making a whip of cords, sabi po sa verse 15, and making a whip of cords, he drove them all out of the temple. Ito ang isa sa mga pinakamatitinding eksena sa ministry po ng Panginoon Kristo. Ang Greek word po dito ay flagellon. Ibig sabihin ay whip o latigo na gawa sa mga tali. Mapapansin natin na hindi ito impulsive action. Hindi agad nagalit si Jesus. Gumawa muna siya ng latigo. Pinapakita nito na kontrolado ang kanyang galit. Hindi ito emotional outburst. Ito ay deliberate at righteous judgment. Hindi nawala ng kontrol si Jesus Christ. Siya ay kumilos dahil sa pagmamahal sa kabanalan ng Diyos. Kung i-apply po natin sa buhay natin, mahalagang matutunan natin ang pagkakaiba ng selfish anger at righteous anger. Karamihan sa galit natin ay dahil po sa nasaktan po yung ating mga ego. Pero si Jesus po ay nagalit dahil nilapastangan ang Diyos. Kapag nagagalit tayo, itanong po natin ang ating sarili. Nagagalit ba ako dahil sa Diyos o dahil sa sarili ko? Sa second part po ng verse 15, ang sabi po, he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Imagine ang eksenang ito. Mga barya na nagkalat, mga lamesa na nakataob, nagkaroon ng kaguluhan. Bakit? Dahil minsan kailangang guluhin ni Jesus ang mali upang maibalik ang tama. Minsan ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na nakakagulat upang iwasto ang ating direksyon. Kung titignan po natin sa buhay natin, may mga pagkakataon po na parang binabaliktad ng Diyos ang mga plano po natin. Nawawala yung mga bagay na inaasahan natin, nasasara ang mga pintuan, nagkakaroon po ng mga disappointment, pero baka hindi tayo pinaparusahan. Baka nililinis tayo. Minsan, bago tayo ayusin ng Diyos, kailangan niyang wasakin ang mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa Kanya. Sa verse 16, ang sabi po, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. So, sa Greek po, ito po ay oikos. Ibig sabihin, house. Emporyo naman is marketplace or business center. Napakatindi ng sinabi po ng Panginoong Kristo. Hindi niya sinabing ang templo ng Diyos. Sinabi niya, my Father's house. Ito ay isang malinaw na pahayag ng kanyang natatanging relasyon sa Ama. Ipinapakita rin ito yung kanyang authority. May karapatan siyang gawin ito dahil siya ang anak ng Diyos. Kung titignan po natin sa buhay po natin, ang tanong ngayon, ano ang ginagawa natin sa bahay ng Diyos? Kapag pumapasok tayo sa church, ano ang laman ng puso po natin? Naparoon ba tayo upang sumamba? O para lamang makita ng mga tao? O dahil may obligasyon tayo? Hindi tinitingnan ng Diyos ang attendance lang. Tinitingnan niya ang ating mga puso. Sa verse 17, ang sabi po, his disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Ito ay quotation mula sa Psalm chapter 69, verse 9. Ang Greek word po ay zealous. Ibig sabihin ay zeal, passion, fervor, burning devotion. Ang salitang ito ay hindi simpleng excitement lamang. Ito ay apoy sa puso. Ito ay malalim na pagmamahal sa Diyos. Ang nakikita ng mga disciples ay hindi po basta galit. Nakikita nila ang passion ng Panginoong Kristo para sa karangalan ng Diyos. Si Jesus ay consumed by zeal. Hindi siya controlled ng popularity. Hindi siya controlled ng opinion ng tao. Hindi siya controlled ng comfort. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kaluwalhatian ng Diyos Ama.
So kung titingnan po natin sa buhay po natin, ito ang malaking tanong para sa atin. Ano ang nagbibigay ng apoy para sa ating mga puso? Ano ang kinahihiligan natin? Ano yung nagbibigay sa atin ng excitement? Sports po ba? Career? Pera? Social media? Relationships? O ang Diyos? Hindi masama ang mga bagay na yon. Pero kapag mas mahal natin ang mga iyon kaysa sa Diyos, nagiging idol na sila. Ang hamon ng passage na ito ay magkaroon tayo ng parehong zeal na meron ang Panginoong Kristo. Hindi perpektong zeal, pero lumalaking pagmamahal sa Diyos araw-araw. Kung titignan po natin ang mga main lessons sa passage na ito, si Jesus po ay banal at hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Pangalawa, ang tunay na pagsamba ay dapat nanggagaling sa pusong nakatuon sa Diyos. Pangatlo, may mga bagay na kailangan linisin ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat, ang galit ni Jesus ay banal at nakatuon sa karangalan ng Diyos. Number 5, ang ating puso ang tunay na templo na nais linisin ni Kristo. Number 6, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang panlabas na relihiyon, kundi tunay na relasyon sa Diyos. Pang-7, tayo ay tinatawag magkaroon ng zeal o maalab na pagmamahal para sa Diyos. So, personal reflection lang po mga kapatid, kung si Jesus ay papasok sa templo ng ating mga puso ngayon, ano kaya ang makikita niya? Meron bang mga mesa na kailangan baliktarin? Meron bang mga idols na kailangan alisin? Meron bang distractions na kailangan linisin? Ang mabuting balita po ay hindi lamang tayo nililinis ni Jesus para hugasan tayo. Nililinis niya tayo upang tayo ay maging lugar kung saan siya ay malugod na mananahan. Hayaan nating gawin niya ang kanyang gawain sa ating mga buhay. So tayo po'y manalangin in closing. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na tinanggap namin ngayong umagang ito. Salamat dahil ikaw ay banal at tapat. And Lord, suriin mo po ang aming mga puso at alisin mo po ang mga bagay na hadlang sa aming relationship sa inyo. Bigyan mo kami ng puso na may tunay na pagsamba at maalab na pagmamahal para sa iyo. Naway maging kalugod-lugod ang aming buhay sa iyong paningin araw-araw. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po at patuloy nating hayaang linisin ni Kristo ang ating mga puso upang siya lamang ang maitaas at maluwalhati sa ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.